Lamig ah. So, samoy. Eto na nga, magkwentuhan lang tayo ng bahagyang bahagya, diri sa Tokyo pa rin. Diri pa rin po tayo sa Tokyo, mag-usap-usap pa rin tayo dito. Grabe ho ngayon ang lamig. Dahil sobrang hangin, parang bagyo. Ano ba yan? I'm so back. Hindi naging effective ang mga bulaang propeta ng mga tanso na si Reyna ng fake news, na si Bagong Lipunan. Hindi po nagtagumpay ang kanyang maitim na balakid sa ating lipunan. Diba? Ito na nga. Kwentuhan tayo ng bahagya. Ito ang gagawin ninyo ha, bago pa ho kayo maban. Kasi nga ngayon meron talagang nangyayaring mass reporting. Ikikwento ko sa inyo kung paano ho nangyayari. Kasi nalaman ko na kung paano yung nangyayari. Kung bakit ganon. Meron po tayong napag-alamang di umanong mga proseso kung paano ginagawa yung lintik na pagbaban at pagtatanggal ng mga pages at profile. Ikikwento ko sa inyo. Okay? So, habang tayo muna ay dito ay nanginginig sa labas ng Starbucks dito sa Kabukidjo. Grabe ang lamig, hayop. Bauninam sabi. Puro ni Mocha yun eh. Anyway, eto na nga. Okay? Papunta rin dito si Libayan. Ay, nako. Anyway, ito, kwentuhan tayo. Ha? Paano, ganito kasi yung siste sa Facebook. Okay? Ang Facebook po kasi, para lang mo sa kaalaman, alam naman ho natin, si Mark Zuckerberg yan. Pero meron po silang mga opisina, regional office, yung Singapore. Okay? Yung Singapore, sa totoo lang, ito, based mismo sa aming experience ni Mocha noon. Ikwento ko sa inyo. Na gano'n yan eh. Nung nandun kami sa Senate noon, hindi ko alam kung ba't kami nasa Senate noon ni Mocha. Nung panahon ni Pangulong Duterte yun. We were in the office of Senator Soto. Tapos, nag-courtesy call itong Facebook Singapore. Okay? Although, kasama din dito yung presidente ng Facebook Philippines. Okay? Siyempre, picture with Senator Soto. Kasi si Senate President pa siya noon. Senate President siya. Tapos, siyempre, si Senator Soto, Mocha, halika, picture tayo. Nung nagpicture na kami, pagtapos ng picture, sinabihan ba naman si Mocha nung nakikinig sa chismis ko. Kaya ayaw magpa-picture kay Mocha. Ibig sabihin ng pagtawag ni Senator Soto, parang ayaw magpa-picture, something like that. There are two interpretation doon sa eksena na yon. Sabi yung Facebook regional director ng Southeast Asia from Singapore, we worked with the previous administration. Ibig sabihin, dalawa lang yan, okay? There are two maaring possibility. One, kasi sabi nga doon sa kay Mocha, nagtrabaho daw sa previous administration. Ibig sabihin, sa mga dilaw, so ayaw nilang kay Mocha. That's the first interpretation. The second interpretation ay, maybe they don't want to be politically, na makulayan. Okay? So, yan yung dalawa nating teorya doon. Tapos, may mga ilan tayong siyempre nakilala na rin na nakausap patungkol dito sa nangyayari sa Facebook. At sabi nga nila, sa totoo lang, wala namang power kung sino man ang nilalang dito sa ating Pilipinas na diktahan ng Facebook. Yun ang sabi ha, yun ang kwento sa akin ng isang nandiyan at may kakilala. Although, what they can do is file a report. Okay? So, they would file many reports
sa Facebook, tapos lalakarin sa opisina, kung politically, sabihin na nating politically na incline yung opisina sa Facebook, makakarating ito sa regional office. Okay? Plus, ang ginagawa talaga, it's mass reporting. Kasi pag may mass reporting, automatic po ang Facebook would do, ibababa niya yung page mo. That's what you call algorithm. Ibig sabihin, ay, bakit mababasa ng computer, mababasa ng kanilang system na bakit ang dami nagre-report sa page na ito, kaya sa post na ito. So, automatic na yon without manually confirming na ibababa nila yung post na yun or the page or the profile. Basta may mass reporting, tapos binakapan pa ng report from any person na nasa opisina ng Facebook. That's the possibility. I'm not saying it is proven, kasi talagang pagdating sa Facebook, medyo medyo hindi sila ganun katulad ng Google na nakakausap mo. Pero ito ang siste. Kaya nga ang title ko I'm back. Tapos ganito gawin nyo bago pa maba ng profile nyo or ang page nyo. Kasi dati, ang verification o blue badge na tinatawag, yung may check, yung tsambahan, ika nga. Napakahirap bago ka ma-blue check. Usually yun yung dati naalala ko, kaya din nagka-blue check ako dahil nag-work ako dun sa opisina ni Mocha. Nilakad yun ng office kasi pagka-government lalakarin ngayon ng government na ito mga verified person ito ng gobyerno, ganito. So yun, noon yun ganon. At saka syempre pagka-artista ka, makikita naman nila po yun, lalakarin yun usually ng mga management nila Yun kung ABS-CBN ka, lalakarin yan para maging legit yung Pero ngayon po ay may monthly subscription ika nga para magkaroon ka ng blue badge. So anong importance ng blue badge? Aside from maganda, verified, may ID, kasi magsasubmit ka ng ID doon, na-approve nila. Maganda nun, you can chat them directly. Pag wala kang blue badge, napakahirap i-chat. So what's the importance of chatting with the real person? Hindi AI, human being. At tulad ako, may nagsabi sa akin na gano'n, i-chat, direkta. So, chinat ko. Twice ko silang chinat. At sumasagot po sila. Kasi nga, yun yung parang privilege nung binabayaran mong monthly. Okay? Although, sa akin nga, ulitin ko, hindi ko binabayaran yun kasi nakuha ko yung blue badge before magkaroon ng subscription ng blue badge. Okay? So, na-chat ko sila at nakita nga nila there was a mass reporting or copyright. Kasi ang pinakamadaling yung mass reporting na ginagawa ng mga hindot is copyright. Okay? Kasi hindi naman pwedeng violence, hindi naman pwedeng nudity, hindi man po ako naguhubad, how I wish. Diba? Pero hindi po So the best, kasi wala namang wala namang politically pwede mo itag yung i-report, hindi naman pwedeng ganun. So the easiest way to mass report a person is to copyright. Okay? So, pag kinopyright, diba, anuhin mo yon, matatanggap nila yon. Automatic, matatanggal yung page mo. Okay? Kaya nga napaka-importante na naka-blue badge ka kasi alam nilang lihiti mo kang tao. So, nung minessage ko sila, ang sagot nila, there was a parang copyright issue, mass reporting, ganyan, blah, blah, blah. Tapos, we will manually check it. So, anong ibig sabihin po nun? So, ibig sabihin po nun, talagang automatic na binabalang because marami ang alam mo na, syempre, alam mo yung mula nung kinalaban natin si Bagong Lipunan. Ito talaga ang na-observe ko. Kaya, kaya confirm sa akin na itong si Bagong Lipunan, what do you call this?
Trojan horse to. Kasi sa tagal-tagal ko nang binabanatan ang iba't ibang government official. Kahit si Marcos, araw-araw halos binabanatan natin yan. Di ba? Pag direct ang binabanatan siya, magkakaroon ng mga troll attacks. Okay? Pero pag ibang mga government official, wala. Pag ibang political person na hindi si Marcos, wala din po. Observe niyo yan. Pakikita niyo sa page yan. Pero nung nagtaka ako, nung si Bagong Lipunan ng binanatan ko, puro trolls. As in, puro trolls. Ito nga, sabi ko sa inyo, for the first time, ngayon, sobrang daming sa akin, tumatawag sa akin na hindi nagsasalita. For the first time. Araw-araw yan, nandito pa ako sa Tokyo, ha. Hindi ko sinasabing siya yun, ha. Pero definitely, someone who cares so much kay Bagong Lipunan. Yun ang totoo. Ibig sabihin, no, ayaw nilang nakakantil o nabubuking si Bagong Lipunan. Kaya nga sabi ko, booking na to kung sino nasa likod nito. Booking na po kung sinong nasa likod. Hinahaluan talaga tayo ng magdi-divide and conquer sa DDS at sa mga nagising na. Halatang halata na they're trying to divide us. Kasi simple lang naman po mga kaibigan. We were all fighting for one cause. Diba? We were all doing what we have to do. Iba-iba nga lang ang style. Style ni Maharlika, hard-hitting with all his kwento. Iba rin ang style ni Sas with all his info on foreign policy and personal experience. Iba rin ho yung style ni Atty. Trixie. Iba rin po yung style ng Banateros. Detalyado. Which is, kasi sabi ko nga, ganito yan eh. You have to understand na sa gera, hindi pa pwedeng iisa yung, alam mo yun, kailangan the entire castle kaliwat kanan ng banat. Hindi pa pwedeng nakapunto ka lang doon sa kwarto ng hari. Merong pumupunto doon sa kwarto ng hari, pero meron din doon sa paligid. Protecting yung kwarto na yun. Ganun ang siste, di ba? May kanya-kanya kaming style of doing it. And kung style niya na yan, hindi ako sasawsaw. Dahil, ang galing na siya dyan eh. Alam mo, tayo yung, ako, si Boss Dada, si Coach Oli, tayo yung hindi insecure na mga vlogger. Di ba? Tayo po yung, pag kanya na yung balita na yan, kanya na yan. Okay? Let her or let him do it. Kasi magaling siya dyan eh. Di ba? I mean, bakit ka sasawsaw sa isang topic na hindi mo naman kabisado, nanggugulok? Ay, yung style ni Bagong Lipunan eh. Di ba? Sawsawer. Alam mo yung style ni Bagong Lipunan? Style ni TP yan on. Wala silang pinagkaiba. Aside from pareho silang, wala ho silang pinagkaiba sa style ng aagaw. Ito, sasabihin ko na sa inyo. Bahala kayo kung gusto niyo itanong kay Atty. Trixie. Pero ngayon ko lang sasabihin ito. Ayan si TP, panahon ng karambola. Bago magsimula ang karambola, mag-uusap sila ni Atty. Trixie. Okay. Kukuha ng scoop yan kay Atty. Trixie. So, all along, akala ni Atty. Trixie, it was just a casual conversation. Tapos, pagdating doon sa ere na, pag naka-live na sila,
bigla niyang sasabihin ang lahat ng nakinikwento ni Atty. Trixie as if kanya galing. Napapakamot ulo na lang si Atty. Trixie, bisa napapagano na lang daw siya pagka biglang, sa akin galing yun bakit mo inuunahan ako magsalita tungkol dyan? Ganon siya, style ni to pretend na matalino siya at may alam siya. Ganyan din po ang ginagawa ni Bagong Lipunan. Kukunin niya yung konsepto kay Maharlika since wala nga ho siyang alam, wala ho nga siyang source, mahina po yung kanyang argumento, mahina po yung kanyang logic, kukuha lang po siya ng idea kay Maharlika, tapos ipaparot lang niya, tapos dadagdagan niya. Ganun po ang ginagawa ni Bagong Lipunan. Ngayon, nagkamali siya kasi ang dinagdagan niya yung sa amin. Wala namang sinasabi si Maharlika na bayad kami. Wala naman siyang sinabing nalapitan na kami, kinausap na kami. Sinabi niya, i-attempt kausapin ng mga vloggers. Diba? So sabi ko, eto, nagdagdag lang para gusto niya na magkaroon ng sarili niyang content. That's how, ganun po ang pangyayari na yon. Kaya nga, sabi ko nga, parehong-pareho nito. And when I started exposing yung style niya, yung kanyang diskarte, sabi ko sa inyo, the attack from the trolls. Hindi ko ito pwede nyo mapatunayan yan. Kayo mismo, i-check nyo sa page ko. Grabe ho yung attack ng fake accounts. Iba ho yung negative lang. Wag yung negative lang, it's okay, I understand. There's no problem. Opinion, it doesn't mean na kasang-ayon sa lahat. Pero titingnan mo yung mga fake accounts. Pag tiningnan mo talaga yung mga opinions na nagdinega. Pag chinik mo, yung mga profile, alam mong fake accounts. Walang personal post. Ganong katindi. Diba? Kaya, maging aware kayo kasi, maganda yung expose ni Sas. Sobrang ganda ng expose ni Sas. Sobrang ganda ng kanilang interview ni Maharlika at saka kasi naunang nag-interview si Atty. Trixie. Doon pa lang maganda na, malaman na Dinagdagan mo pa nung kay Maharlika. Maganda ho yung interview. Oo. Okay yun. Pero ang problema ito. Ito kasi ang problema. Na kailangan nyo maging wais kayo. Hindi yan pipick upin ng media. Alam na ho natin, hindi ho yan pipick upin ng media. Hindi ho yan magpa-prosper in a sense. Magiging mainstream yung topic. Hindi. Bakit? Wala na. Bayad na po ang media. Matagal ko na sinasabi, mga prostitute sa mga animal na yan. Bayad na po yung mga yan. They will not carry SAS. They will not follow up SAS. Okay? Tandaan nyo yan. At saka yung mga revelation ni Maharlika. Ang tagal-tagal na nilang sasalita. Hindi man lang nagsalita ng ilang mga general. Hindi man lang pinipick up. SMNI lang ang nagpipick up. Di ba? Yan ang katotohanan. So, anong dapat natin gawin? Papatayin nila ang issue. How? Through the media. Papatayin nila yon. Pero at the same time, paano totally mamamatay ito sa social media? Hahaluan tayo ng mga lehitimong DDS, hahaluan tayo ng tanso. Yung tanso na yon, paulit-ulit ko sinasabi, yan po yung mga walang laman utak, pero yan yung kanilang mga kawal. At maniwala ho kayo, yung tanso na yan, mga spy yan from the other side. Yung talagang tao na nila dati, kunwari, samahan mo ito. Kunwari, antay ka na rin. Pero, tirahin mo yung mga ibang DDS. Kita mo, magtataka kayo, out of nowhere, titirahin niya ang DDS. Bakit? Tapos out of nowhere, sasabihin niya kasalanan ni Duterte kung bakit naupo si Marcos. Gago ka ba? Alam mo yung ganun? Diba? Gago ka ba? Sasabihin mo, kinausap ni Amy, si Pangulong Duterte, para wag na itukhang. So, hindi natukan yung kapatid niya dahil namimili pala si Pangulong Duterte ng totokhangin? Ganon? Kung wais kang DDS at kung lihitimo kang DDS,
ito'y lantarang pambabastos kay Pangulong Duterte. Yan po ang totoo. Kung hindi nyo nakikita yan at naniniwala pa rin kayo dyan sa hindot na yan, wala kayo. Isa kayong mababaw na DDS. O isa lang kayong tanso na napahiya, tapos ngayon, hahanap kayo ng ibang masisisi. Kaya nga bitter eh. Diba, tinatanong nila, bakit bitter ang tawag mo? Kasi nga po, ulitin ko, bakit bitter? Kasi, kinampanya nyo, tuwan-tuwa kayo, tapos biglang, nga. Tapos ngayon, nagsisisi na kayo. O kasi ngayon, nagsisisi na kayo, ano nangyari? Hahanap kayo ng ibang sisisihin. Bitter nga eh. Diba? Ako, meron akong kakilala, di ko na lang papangalanan, kaibigan, na never siyang umamin ng pagkakamali. Every time na may pagkakamali siya, ituturo niya yung kasamahan niya o yung kaibigan niya. Ang tawag ko dun, bitter. Bakit? Hindi niya kayang tumanggap ng pagkakamali. Dahil napahiya, dahil sa pagkakamali, bitter, magtuturo ng iba. Diba? Yan po ang nangyayari dito. May ibang mga tanso tayo, mga influencer na pinasok na tayong mga lehitimong DDS at ang tinuturo si Duterte. Diba? Kung hindi nga naman kayo nasa tamang pag-iisip, bakit yung pakakampihan yung animal na yan? Bakit? Porque sinabi niyang para sa bayan siya. Lahat tayo para sa bayan. I mean, lahat. Kahit si Trillanes, sinasabi niyang para sa bayan siya. Kahit si Dilima, sinasabi niyang para sa bayan siya. Tapos maniniwala kayo basta-basta. Maging mapagmatsyag kayo, huwag kayong maging tanso. Ano yung tanso na yun? Yung nagpapabudol, yung mababaw ang pag-iisip. Kasi yan ang nangyari kung bakit nabudol kayo eh. Kayong mga tanso kasi ang babaw nyo mag-isip eh. Di ba? Tapos, ayan na naman kayo ngayon, maniniwala na naman kayo dito sa isang kunwari, nag-antay-antay. Huwag kayong tanga. Huwag nyo na uulit-ulitin. Okay lang naman magkamali ng beses, pero huwag nyo naman araw-arawin. Maliho yun. Ha? Yun lang ang akin. Kaya nga ho ngayon, iinit pa itong politika ngayon, January. O doon sa mga nangungulit, January na, ba't di ka pa nagla-live? Nandito pa po tayo sa Tokyo, pupunta pa po tayo sa Hokkaido, pupunta pa po tayo kung saan-saan. Pagbalik ko ho doon, niligpit ko na yung camera ko, niligpit ko na yung laptop ko, kaya hindi na po tayo makakapag-live masyado. Dito na lang sa cellphone. Diba? At saka isa mga nagsasabi, magbati na kayo, unite. How can I unite with a spy? Sagutin nyo nga po ako. Kayo namang mga tanso dyan, sasabihin, unite na lang kayo, huwag na kayo mag-away-away vloggers. Ganito kasi para sa isang adikain. Gunggong, anong adikain nila? Wala silang adikain. Ang adikain nila, guluhin tayo. Hindi ako makikipag-unite with them. Yan ba yung strawberry? Pengi? Sige, no? Damot. Hindi ako makikipag-unite sa spy. Hindi ako makikipag-unite sa mga tansong peke. Kaya nga tanso peke, di ba? Peking kaibigan mo. Alam mo yung kantang hip-hop na kantang peke, peking kaibigan mo. 8 degrees na ngayon sa Sapporo. Oy, Dennis. Oo nga, palamig na. Dito nga, grabe na ho. Ang hangin na mahangin. Ha? Negative 8 nga. Dito sobrang hangin na. Actually, sakto lang yung, hindi, mahangin talaga, grabe. Akala ko nga, nag-iingay yung kwarto ko Naririnig mo yung hangin? Ano kaya yun? Paano nakapasok yun dun? It's so Okay? So, yun na po muna tayo ha. O maging mapagmatyago kayo, wag maging tanso ha. Yan ang status nyo. Dapat yan ang hashtag nyo. Wag maging tanso. Wag kayong kapaloko doon sa nagpipretend lang nakakampi natin. Hindi ho natin kakampi ang animal na yan. Okay? Hindi ho natin kakampi yan. Gagawin pa tayo ng chismis niya na kesyo gawa-gawa lang daw yung pagban. Paano? Ang problema, sunog kayo dahil pati si SAS bumalik din. Kasi nga, it's a matter of kailangan kang mag-manually appeal.
Kaya ang sasabi kong paulit-ulit dito ko lang na-realize ang importance na bini-verify mo ang page. Kasi meron kang way to talk to Facebook directly. I-upload ko dito yung yung usapan namin, yung bahagyang usapan namin ng iniisip ko kasi kung baka mamaya magalit ang Facebook Pero pag in-upload ko yung usapan kasi sila pagka naka-blue badge ka, makikita mo doon meta support. Meron sa yan sa profile nyo, tingnan nyo. Pag naka-blue badge ka, meta support. Tapos chat, pwede nyo nang i-chat. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Maglalakaw-lakaw muna tayo para sulit-sulitin muna natin ang Tokyo. Bye-bye.